Ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mayroon itong international name na Nangka. Live mula sa Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, habagat pa rin ba ang nagpapaulan ngayon sa Luzon? Yes, Cheryl, nandito nga tayo sa Guadalupe. Halos walang tigil ang pagulan dito, mahina hanggang katamtaman. At kung mapapansin nyo nga, dito sa aking likuran is nakadagdag yung ating mga pag-ulan sa traffic ngayong rush hour dyan po sa EDSA. Halos napakabagal po ng pagkilos niyan, lalong-lalo na yung pa-northbound, yung mga pauwi nating mga kapatid sa kanilang mga trabaho. At wala pa naman masyadong pagbaha dito, pero halos brown pa rin, yung kulay putik pa rin yung daloy ng ating tubig. At ayun nga, hindi naman masyadong nagbabaha dahil nga bahina hanggang katamtaman yung ating mga pagulan. Kaninang umaga, paputol-putol pa yung ating mga pagulan, pero ngayong hapon hanggang gabi halos walang tigil na yung ating mga pagulan. At dahil dyan, nagtaas na ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Dito sa Metro Manila, tayo po ay nasa yellow rainfall warning. At hindi lang sa Metro Manila, naka-yellow din po ang Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Maging dyan po sa western section ng Cavite at Batangas. Ito pong heavy rainfall warning ng Pag-asa, yan po ay nagbabago every 3 hours. Kaya ugaliin pong i-check yan sa website ng Pag-asa or sa kanilang panahon app. Yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila ay magpapatuloy bukas. Yung manaka-naka natin o paputol-putol na pagulan. Kaya sa may mga lakad bukas, lalabas ng bahay or papasok sa opisina at trabaho, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong or kapote kagaya nitong suot ko o anumang pananggalang sa ulan. Dahil po yan sa epekto ng habagat. Maliban sa Metro Manila, posible rin tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan dahil sa ating habagat sa malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan sa areas ng Calabarzon, Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro at Western Visayas. Meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorm sa Ilocos Region, kasama dyan ang La Union at Pangasinan, maging sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang Abra at Benguet, kasama po dyan ang Baguio City. Kaya doble ingat po tayo dyan sa mga mabubundok na lugar dahil saturated na po yung lupa. Ibig sabihin po niyan, basa yung ating lupa, mas prone po o mas mataas po yung tsansa ng ating mga flash floods and landslides. Kaya doble ingat tayo mga kapatid. Ang ating habagat ay magpapatuloy na magiging aktibo sa mga susunod na araw dahil aktibo yung tinatawag nating monsoonal trough o yung mababang pressure sa itaas na bahagi ng ating bansa hanggang sa kalagitnaan ng Pasipiko. Diyan nagsisimula kadalasan yung ating mga sama ng panahon. Sa katunayan, meron tayong tropical storm o bagyo sa labas ng ating area of responsibility na may international name na Nangka. Hindi naman yan natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility at palayo rin po yan. Maliban dyan, meron tayong binabantayang mga grupo ng kaulapan sa eastern section ng Luzon. Hindi rin na natin inaasahan maglandfall o dumikit sa ating kalupaan. Palayo rin po yan ang habagat po, ang mananatili nating weather system sa mga susunod na araw. At yan po ay posible pa rin po magpaulan, kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon mula dito sa Guadalupe. Narito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.